Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kinabukasan, maagang gumising si Idam para ipaglutong mga anak niya ng breakfast. Naka-notes na sa cellphone niya mga pagkain gusto ng mga bata. Nang magising niya si Carmela, nagtungo siya kaagad ng kusina nang maamoy niyang masarap na aroma ng mga pagkain na niluluto. Ang aga mo yatang nagising, saka bakit ikaw ang nagluluto ng mga pagkain? Tanong ni Carmela, saka siya nanguha ng tubig para uminom. Gusto ko lang iluto ang mga pagkain na gustong kainin ng mga anak natin. Limit lang ang mga pagkain kinakain nila noong nasa Los Angeles pa sila. At ngayon nandito na sila, ibibigay ko sa kanila ang mga gusto nila. Sagot ni Idam nang hindi nililingon si Carmela dahil nakafocus ito sa niluluto niya. But don't spoil them, I am not. Nainis lang ako kapag naisip kong pinagdamutan sila. Kaya hanggat kaya kong ibigay ang mga bagay na hindi nila naranasan, ibibigay ko, aniya. Hindi na lang umangal pa si Carmela at hinayaan na lang si Idam sa ginagawa niya. Ma'am Carmela, may naghahanap po sa inyo. Agaw atensyong saad ng katulong nila. Iniwan ni Carmela si Idam sa kusina para magtungo ng sala. Yaya Lucy, ano pong ginagawa niyo dito ng ganito kaaga? Tanong ni Carmela at pinaupo ang katulong nila. Hindi ko kasi alam ang number mo, iha, kaya pinuntahan na lang kita dito. Nagpaalam lang din ako na mamamalengke pero dito muna ako dumiretso kaya maaga ako. Naabala ba kita? Hindi naman po. May nangyari po ba? May gusto po ba kayong sabihin? May balita na ako kung nasaan si Lita. Diretsong wika ni Yaya Lucy. Napakunot noon naman si Carmela. Masaya siya na malamang buhay pa ang dati nilang katulong na bigla na lang naglaho na parang bula. Pero sa atin lang sana ito, iha. Dahil ayaw na ni Ma'am Shoni na nababanggit pang pangalan ni Lita dahil umalis na lang ito ng walang paalam, dagdag pa ni Yaya Lucy. Kumusta po siya? Alam niyo na po ba kung bakit bigla siyang umalis? Ang alam ko ay hindi siya na makapagsalita ngayon. Bedridden din siya at may sinasabi raw siya sa mga anak niya pero wala silang maintindihan. Kung gusto mo siyang bisitahin, ito ang address niya. Dinukot ni Yaya Lucy sa bulsa niya ang isang maliit na papel kung nasaan nakasulat ang address ni Lita. Kinuha naman yun ni Carmela at tinignan. Nasa isang probinsya na siya. Malakas lang naman siya dati pero bakit naging bedridden na siya? Nagtatakang wika ni Carmela habang nakatingin pa rin sa papel. Puntahan mo na lang siya, iha. Aalis na rin ako dahil baka magtaka pa ang stepmom mo kung bakit ang tagal-tagal kong mag-grocery. Tumayo na rin kaagad si Yaya Lucy, saka siya nagpaalam na umalis na. Inihatid ni Carmela si Yaya Lucy sa gate at sinundan na lang ito ng tingin hanggang sa mawala na sa paningin niya. Nang makabalik siya sa loob ng bahay ay muli niyang tinignan ang address ng dati nilang katulong. Nagtataka lang siya kung bakit bigla itong umalis doon. Isa rin si Yaya Lita sa matagal nilang katulong kaya pala isipan kay Carmela ang pagkawala nito nang wala man lang paalam. Sino yung bumisita sa'yo? Tanong ni Idam na makalabas to ng kusina. Si Yaya Lucy. Binigyan niya lang sa akin ang address ng dati naming katulong bigla na lang umalis. Napatango na lang si Idam sa kanya nilingon ang kwarto ng mga anak nila. Tulog pa rin ba sila? Tanong niya. Yeah, tipid na sagot ni Carmela. Sabay silang napatingin sa pintuan na marinig nila ang boses ni Maria. Good morning, gising na bang mga bata? Marami ako niluto kaya nagdala na rin ako dito. Where are they? Nakangiting saad ni Maria. Tulog pa rin sila, Mom. Ang dami mong niluto. Nagluto din kasi ako para sa mga bata. Sagot ni Idam sa kanyang ina na sabik sa mga apo niya. Then, that's good. Maraming kakainin ang mga apo ko, saka gusto ko lang naman na makasiguro na may kakainin ang mga apo ko paggising nila kaya ako nagluto. Pwede ko ba silang hiramin? Papasok naman kayong dalawa sa mga trabaho nyo, hindi ba? Ako na munang mag-aalaga sa kanila at ipapasyal ko rin sila. Bakas ang excitement sa tinig ni Maria dahil matagal niya na talagang gustong magkaapo. Akala niya ay matatagalan pa itong ibigay ni Idam.
Mabuti na lamang ay may nagawa ring mabuti ang pagkakamali niya noon. Hindi niyo naman ipagdadamot ang mga bata sa akin, hindi ba? Aniya pa dahil nakatingin lang sa kanya si Idam at Carmela. Hindi ka ba papasok sa kumpanya? Kunot noong tanong ni Idam. Wala naman ako masyadong gagawin ngayon kaya ako na munang bahala sa mga bata. Pagkatapos sabihin niyo ni Maria ay dumiretso na siya sa kusina para ihain sa lamesa ang mga niluto niya. Napapangiti lang naman si Carmela. Masaya siyang tanggap ng mga festeho ang mga anak niya. Nang makapasok siya ng kumpanya, ay dumiretso siya sa office ng daddy niya nang ipatawag siya nito. Pinapatawag niya raw ako. Ani ni Carmela nang makapasok siya sa office. Tinignan naman ni Marvin ang anak niya. Next week ay magkakaroon ng board meeting. Ready yourself dahil sa'yo ko ibibigay ang posisyon ng pagiging direktor. Walang paligoy-ligoy na wika ni Marvin. Nagtataka man si Carmela kung bakit sa kanya ibinibigay ang posisyon na yun pero masaya siya dahil unti-unti niya nang mababawi ang kumpanya. Pumayag ba si Tita Shoni sa decision niyo? Alam niyang hindi basta-basta papayag ang stepmom niya kaya paano to nakumbinsi ng kanyang ama? I don't need her approval. Whether she like it or not, decision ko pa rin na sa'yo ibigay ang posisyon na yon. Marami pang kailangang pag-aralan si Sofia at kahit na panandalian ka lang nagtrabaho ng kumpanya noon, alam kong magagawa mo ng maayos ang trabaho mo ngayon. Seryosong saad ni Marvin. Nanatili lang namang blankong mukha ni Carmela. Nang matapos ang pag-uusap nila, ay lumabas na rin siya. Nakasalubong niya na naman ang stepmom niya na nakangisi sa kanya. Masaya ka na ba? Nakukonsensya lang ang daddy mo kaya binibigyan kanya ng posisyon sa kumpanya. Gusto niya lang din kunin ang loob mo dahil malakas ng kapit mo ngayon sa mga festeho. Alam mo naman kung gaano kalaki ang maitutulong ng mga festeho sa business natin. Tila nang aasar na saad ni Shoni. May punto man ang stepmom niya pero wala na siyang pakialam doon. Ang mahalaga ngayon ay mapapadali na lang sa kanya na mabawi ng paunti-unti ang kumpanya. I don't care. Tanging sagot ni Carmela sa kanya tinalikuran si Shoni. Na ikinangit-ngit na mga ngipin nito. Nakangiting nakatingin si Idam sa mag-iina na masayang naglalaro sa sala habang nakaupo siya sa sofa. Napapailing na lang sa kanyang mga kaibigan niya. Ngayon lang nila nakita na ngumiti si Idam nang abot hanggang tenga. Are you in love now? Sa mga bata ka lang ba talaga natutuwa o pati sa nanay na? Nangaasar na namang saad ni Arnold. She's the mother of my kids. Normal lang naman na mahalin ko rin siya, hindi ba? Ayun! Malakas na wika ni Arnold na may tinig ng pang-aasar. Natatawa na lang din si Marco. Mukhang tinamaan na ng pag-ibig ang kaibigan nila. Maraming taon din ang lumipas bago ulit ito nagmahal. Napapailing at natatawa na lang din si Idam. Hindi naman niya itatanggi kung anong mararamdaman niya. Hindi pa ganong kalalim ang nararamdaman niyang pagmamahal kay Carmela, pero dahil ito ang ina ng mga anak niya, hindi naman siguro mahirap na mas mahalin pa niya ito. Ibig bang sabihin niyan, wala nang kwenta ang kasunduan yung dalawa na maghiwalay din kapag nakuha niyo ng mga gusto niyo? You married her for business. What is your plan now? Napaisip si Idam sa sinabi ni Marco. Ano nga bang plano niya? Nakalimutan niya ng tungkol sa bagay na yon dahil hindi niya naman na iniisip ang tungkol sa kasunduan nila ni Carmela. Hindi ko alam, bahala na siguro kung saan kami dadalhin. Pero hanggat kaya kong panatilihin sila sa tabi ko, gagawin ko. Sagot niya habang nakatingin kay Carmela na patuloy pa ring tumatawa habang kasamang mga anak nila. Sir, may bisita po kayo. Lolo niya raw po. Agaw atensyong wika ng katulong nila. Sabay-sabay silang napatingin sa pintuan at kita naman nila si chairman na papasok ng bahay kasamang mga bodyguard nito at secretary. Napatayo silang tatlo. Napalingon na rin si Carmela nang marinig niyang yabag ng mga to. Chairman, hindi kayo nagsabi na bibisita kayo dito, ani ni Idam. Nasa mga bata naman ang paningin ni Chairman. Magmano kayo sa lolo ng daddy niyo, mahinang saad ni Carmela sa mga anak niya. Sumunod naman ang mga to at sabay silang lumapit kay Chairman para magmano. Kamusta naman mga apo? Marami akong biniling mga laruan niyo, mga damit at iba pang mga gamit. Gusto niyo bang tingnan na natin? Nakangiting saad ni Chairman saka siya bahagyang yumuko para pantayan ang tingin ng mga bata. Talaga po? Maraming salamat po, Lolo!
Masiglang sagot ni Sabrina. Excited nang makitang mga binili sa kanila ng lolo nila. Sinadya ni Chairman ang mga tauhan niya na ipasok ng mga pinamili nila. Napapaawang na lang ang labi ni Carmela sa dami ng mga ipinapasok sa loob ng bahay nila. Balak pa naman nilang mag-mall mamaya para ipamili ng mga bagong damit at laruan ng mga anak nila, pero mukhang hindi na yun matutuloy dahil sa dami ng pinamili ni Chairman. "You don't need to do this, Mr. Chairman," anas ni Carmela nang lapitan niya ito. "I am not doing this for you. I am doing this for my grandchildren. Dumadaloy sa kanilang dugong festeho, kaya ibibigay ko sa kanila ang lahat. Magpasalamat ka na lang dahil nakakasama mo sila, kahit na alam naman natin na kaya ko silang kunin mula sa'yo." Natahimik na lang si Carmela dahil ayaw niyang galitin si Chairman. Hindi nila alam ang tumatakbo sa isip nito. Paano kung bigla niyang kunin ang mga bata at iuwi ito sa mansyon? Lalo niyang hindi makakasamang mga anak niya kapag si Chairman na ang naglayo sa kanya sa mga ito. "Kailan pa bumibisita sa Chairman sa bahay niyo? Hindi ba't 5 taon na kayong hindi nag-uusap?" Mahinang tanong ni Arnold kay Adam. "Ngayon lang din," sagot ni Adam. Bakas ang pagtataka sa mukha ng magkaibigang Arnold at Marco dahil alam naman nila na hindi maganda ang relasyon ni Adam sa lolo niya. Hinayaan nilang makipag-usap si Chairman sa mga bata. Tuwang-tuwa naman ang mga bata sa mga dala ni Chairman. Sa dami ng binili ni Chairman para bang binili niya na ang isang buong store. "Wala naman sigurong balak ang lolo mo na palitan ng asawa mo, hindi ba? Mukha namang nailipat na sa mga anak mo ang atensyon niya." Patuloy na pag-uusap ng magkakaibigan. "Sa tingin mo ba may pakialam pa siya sa personal kong buhay?" Napakibit-balikat na lang si Marco. Kilalang busy sa business si Chairman. Akala nila ay aalis din ito kaagad pero lumipas na ang maghapon pero kasama pa rin nila ito. "Mr. Chairman, madilim na po, hindi pa rin po ba tayo aalis?" Agaw atensyong wika ng sekretary nito. Napatingin naman si Chairman sa bintana at kita niya na ang madilim na paligid. Sa dami pala ng binili niya para sa mga bata, ay kulang ang maghapon para buksan ang mga to. Napabuntong hininga na lang si Chairman dahil tila ba napakabilis ng oras ngayon. "Mga apo, aalis na ang lolo. Bisitahin niyo ako minsan sa mansyon ha?" Pagpapaalam niya sa mga bata. "Hindi ka na po ba dito kakain, lolo?" Inosenteng tanong ni Sabrina. Nilingon naman ni Chairman si Adam na nasa sofa lang. Matagal silang hindi nagkita at nagkausap, tapos ngayon ay magsasama sila sa isang hapagkainan. "Hindi na mga apo, nakalimutan ko ring marami pa akong kailangang gawin. Ipagpatuloy niyo ang pagbubukas ng mga pinamili ko sa inyo. I hope you guys like it." Aniya at tuluyan na nagpaalam at umalis na. Nang matapos silang kumain na inantok kaagad ang mga bata, dahil na rin sa pagod nilang nagbukas ng mga pinamili ni Chairman para sa kanila. Nakangiting pinagmasdan ni Carmela ang mga anak niya. Bakas ang saya sa mukha ng mga bata dahil ngayon lang sila nabilhan ng maraming laruan at mga damit. Nagtungo siya ng veranda para magpahangin. Pinuntahan naman siya ni Adam para bigyan ng tsaa at nag-usap na rin silang dalawa. "Wala naman sigurong balak ang lolo mo na kunin sa atin ng mga bata, hindi ba?" Tanong ni Carmela dahil natatakot siyang mangyari yon. Kung sakali mang mangyari yon, wala siyang laban. Kahit na anong gawin niya, hindi niya magagawang bawiin ang mga bata. "You don't have to worry dahil kung sakali mang gawin niyo ni Chairman, nandito ako at hindi ko rin hayaang mawala sa akin ang mga anak ko." Napatango na lang si Carmela saka siya bahagyang bumuntong hininga at tumingin sa kawalan. Tinitigan naman siya ni Adam. "Gusto mo bang subukan natin?" Tanong ni Adam. Nagtataka naman siyang tinignan ni Carmela. "What do you mean?" Si Adam naman ang tumingin ngayon sa kawalan. "Let's try if this relationship will work. A real relationship, not because of agreement or business." Diretso niyang sagot. Napalunok si Carmela, hindi alam kung anong isasagot. Naisip niya naman ang mga anak niya. Kung susubukan nila ni Adam, anak nilang magiging masaya dahil maibibigay nila sa mga to ang kompletong pamilya. Nilapitan ni Adam si Carmela at hinawakan to sa pisngi. "Alam kong hindi to kasama sa kasunduan nating dalawa. Pero iba na ang sitwasyon ngayon.
Maggulang tayo ng kambal at kung pwede naman natin silang dagdagan, why not? Nangaasar na wika ni Idam. Hindi pa man nakakasagot si Carmela nang siilin na siya ng halik ni Idam. Hindi naman na umangal pa si Carmela at hinalikan niya ng pabalik si Idam. Lalo na at asawa niya naman to. Tirik na ang araw pero nakahiga pa rin si Carmela. Sa kwarto na siya ni Idam natulog kagabi pagkatapos nilang gumawa ng milagro sa veranda. Mariing ipinikit ni Carmela ang mga mata niya sa tuwing naalala niya kung gaano rin siya ka-wild at ka-active sa kama kagabi. Kanina pa bumangon si Idam at nakailang balik na ito sa kwarto para tingnan kung gising na ba si Carmela. Pero nagpapanggap na tulog ito dahil nahihiya si Carmela na harapin si Idam. Nakatatlong rounds lang naman sila at tila ba wala silang kapaguran na gawin ang bagay na yon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Carmela. Hi, good morning. Gulat na tinignan ni Carmela si Idam na hindi niya namalayan na nakapasok na pala. Nakangiting umupo si Idam sa gilid ng kama. Bakit parang gulat na gulat ka? Tanong niya. Iniwas lang naman ni Carmela ang paningin niya saka siya umupo. Wala naman na siyang magagawa kung hindi ang bumangon dahil nauli na siya ni Idam na gising. How was your sleep? Masyado ba kitang pinagod? Seryoso namang saad ni Idam. Pero pakaramdam ni Carmela nangaasar ito sa kanya. Ibinalot ni Carmela ang kumot sa katawan niya saka siya bumaba ng kama at isa-isang pinulot ang mga damit niyang nakakalat pa sa sahig. Kumain na ba yung mga bata? Pag-iwas niya sa tanong ni Ida. Kanina pa. Tayong dalawa na lang ang hindi pa kumakain. Bakit hindi mo na lang sinabayang kumain ng mga bata? Pwede naman akong kumain kapag bumaba na ako. Anas niya. Kasama naman nila ako habang kumakain sila. Nagkape lang ako kanina para may kasabay kang kumain. Hindi na lang sumagot si Carmela saka siya pumasok sa CR para maligo dahil pakiramdam niya ay ang lagkit-lagkit niya. Bababa na ako, sumunod ka na lang sa kusina, ani ni Idam. Sige, sagot ni Carmela sa kanya binuksan ng shower at hinayaan tong dumaloy sa katawan niya. Napatingin siya sa dibdib niya na puro kiss mark na. Hinawakan niya rin ang private part niya na tila ba magang-maga dahil sa paulit-ulit na nangyari sa kanila ni Idam kagabi. Oh shit, usal niya nang maramdaman niya ang hapdi sa pagitan nito. Napapailing na lang siya sa sarili niya. Hindi niya akalain ng kasunduan lang nakasal ay nahahantong sa panghabang buhay na pagsasama. Mag-work nga ba ang relasyon nilang dalawa para sa mga anak nila? Nang matapos siyang maligo, ay bumaba na rin siya. Naabutan niyang masayang naglalaro at nagtatawanan ang kambal niya kasama ang lola nila. Halos araw-araw din ay bumibisita na sa kanila si Maria para sa mga bata at madalas na ring ipasyal ang mga ito. Hi kids! Good morning! Bati niya sa mga anak niya. Nilingon naman siya kagad ng mga anak niya. Good morning, Mommy! Sabay na wika ng mga to. Nilingon din ni Carmela ang binan niya at nginitian ito. Nasa kusina si Idam, kumain ka na doon. Anas ni Maria na ikinatungo na lang ni Carmela. Pagdating niya sa kusina ay nakahain ng mga pagkain at nandun na si Idam na nagtitimpla ng kape. Siya nga pala, tumawag si Chairman. Pinapaayos niya na kaagad ang pagpapalit ng apelyido ng mga bata. Anytime soon, pupunta na dito ang personal lawyer niya. Papayag ka naman na isunod sa akin ang pangalan ng mga bata, hindi ba? Wika ni Idam nang matapos siyang magtimpla ng kape ay binigay niya na ito kay Carmela. Nagpasalamat na muna si Carmela bago niya sinagot ang sinabi ni Idam. May magagawa ba ako? Makakatanggi ba ako? You came from a powerful family at wala akong magagawa sa gusto niyo. Sagot niya. Napatingin naman sa kanya si Idam. And if I am not, wala ka bang planong pumayag? Tila ba disappointed na sad ni Idam? Hindi naman sa ganun. Pinanindigan mo nga ang anak ko kaya yun naman ang dapat gawin. Hindi na lang sumagot si Idam at nagsimula na rin kumain. Hindi makatingin si Carmela kay Idam dahil nahihiya siya. Walang epekto ng alak ang mga katawan nila kagabi pero pareho silang wild sa kama. Hindi nahiya si Carmela kagabi pero ngayon ramdam niyang hiya lalo na't nagiinit ang mga pisngi niya. Are you okay? Masama bang pakaramdam mo? Tanong ni Idam dahil pansin niya ang pamumula ng mukha ni Carmela. I'm fine. Are you sure? Pero bakit namumutla ka yata? Akma sanang dadamahin ni Idam ang noo ni Carmela
para malaman kung mainit ba ito nang mabilis na lumayo si Carmela. "Don't worry, I'm fine. I'm really fine," aniya saka mabilis na iniwas ang paningin. Napakunot na lang ng noo si Adam. May nagawa ba siya na hindi nagustuhan ni Carmela? May problema ba? May nagawa ba akong kasalanan? "Nothing, just eat." Tila masungit na sagot ni Carmela kaya napatigil sa pagkain si Adam. "Is it because of what happened last night?" Tanong pa niya. Sinama naman siya ng tingin ni Carmela kaya palihim na natawa si Adam. Nahiya ba siya dahil sa nangyari? "If you're thinking about what happened last night, wala ka namang dapat. Can you please stop asking?" "Stop!" Pagpuputol ni Carmela sa sasabihin ni Adam. Nakagat na lang ni Adam ang pang-ibaba niyang labi at hindi na lang nagtanong. Natatawa na lang siya sa isip niya. "May pupuntahan nga pala ako mamaya. Huwag mo na akong ipahatid dahil gagamitin ko yung kotse ko." Pag-iiba na lang ni Carmela ng usapan. Napatango na lang si Adam. Ayaw niyang tanungin kung saan pupunta ang asawa niya. Ayaw niyang maramdaman ni Carmela na tila ba tinatali niya ito sa leeg saka malaki rin ang tiwala niya. Nang matapos nilang kumain ay nagayak na si Carmela dahil plano niyang puntahan ang dati nilang katulong. 2 hours ang biyahe kaya kailangan niyang makaalis agad. Gusto niya lang kamustahin at alamin ang kalagayan ng katulong nila na itinuring niya na ring pamilya. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na rin siya. Sinalubong siya ng anak na babae nito. "Kamusta na siya? May sakit ba si Yaya Lita? Kaya bigla siyang umalis sa amin?" Tanong ni Carmela. "Ang totoo niyan, ma'am, 3 taon naming hinanap si mama. Ang akala namin ay nagtatrabaho pa rin siya sa inyo pero nang malaman namin na bigla siyang umalis doon na namin siya hinanap. Nireport namin sa pulis ang pagkawala niya pero walang nangyari sa paghahanap nila. Nahanap na lang namin siya makalipas ang 3 taon. Hindi siya makapagsalita dahil putol ang dila niya. Bedridden na lang din siya dahil hinang-hina ng katawan niya. Wala kaming pera para ipagamot siya kaya ang tanging nagagawa na lang namin ay ang alagaan siya. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung anong totoong nangyari sa kanya at kung sinong gumawa nito sa kanya." Bakas ang gulat at pagtataka sa mukha ni Carmela. Ibig bang sabihin ay hindi umalis ang katulong nila? Pero sinong tao naman ang pumutol sa dila nito? Pumasok na sila sa kwarto ni Lita. Mahimbing itong natutulog at hindi mapigilan ni Carmela na hindi maawa dahil naging mabait sa kanya ang katulong. Isa rin to sa mga nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Dahan-dahan na iminulat ni Lita ang mga mata niya at nang makita niya si Carmela ay nanlaki ang mga mata nito. Gusto niyang magsalita pero wala silang ibang marinig kung hindi ang ungol lang nito dahil wala naman siyang dila. Nilapitan ni Carmela si Lita at sa kanya hinawakan sa kamay. May gustong sabihin si Lita pero hindi niya magawang magsalita. "Sino gumawa nito sa iyo, Yaya? Anong kailangan nila? Bakit pinutol nilang dila mo? Gusto ka ba nilang patahimikin? May nalalaman ka bang ayaw nilang maisiwalat?" Sunod-sunod niyang tanong. Nahihirapan namang tumango si Lita. Pero hindi alam ni Carmela na sagot niya yon dahil hirap na kumilos ito. Naiiyak na lang si Carmela sa kalagayan ng dati niyang katulong. Paralisado ang mga kamay nito. Malaki rin ang ibinagsak ng katawan niya. At kahit tumango at tumiling, ay nahihirapan siyang gawin. Ano kaya ang dahilan at sino ang nasa likod ng masamang nangyari kay Lita? Ano ang nalalaman niya para sapitin niya ang nakakaawang kalagayan niya? At hanggang saan kaya magagawang panindigan ni Adam at Carmela ang isa't isa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.